na itatag noong 1975, layunin ng Metro Manila Film Festival na itaguyod at paigtingin ang industriya ng pelikulang Pilipino. Sa buong pagtatanghal nito, walang pelikulang hindi kasali sa pista, lokal man o dayuhan, ang maaaring ipalabas sa mga karaniwang sinehan. Narito ang 1-0 opisyal na kalahok sa 2023 sa alpabetikong ayos. Becky at Badete, produksyon ng The Idea First Company, isinulat ni John Robles Lana. Ito ay isang komedya tungkol sa pagkakaibigan at pangalawang pagkakataon. Nilalakbay nito ang mga pagsubok ni na Becky at Badete, dalawang matalik na magkaibigan noong high school na sa kanilang mga 40 patuloy na nakikipaglaban para sa kabuhayan, ngunit hindi nawawala ng pag-asa na isang araw, matutupad ang kanilang pangarap na maging kilalang mga artista. Kasama sina Eugene Domingo at Pokwang. Broken Hearts Trip, produksyon ng Smart Films Productions, Levas Films, isinulat ni Lemuel Lorca. Ito ay isang komedya-drama tungkol sa 5 individual mula sa LGBTQ na magkakaroon ng pinakamasayang bahagi ng kanilang buhay matapos ang sunod-sunod na lungkot at pangungulila. Sa isang reality competition na nagtatampok ng mga biyaheng sa pinakamagandang tanawin sa Pilipinas tinawag na The Broken Hearts Trip, sila ay iniutos na manatiling solo hanggang sa wakas ng kanilang paglalakbay. Kasama sina Andoy Ranay, Christian Babels, at TJ Marquez. Family of TWO, kwento ng INET Anak, produksyon ng Cineco Productions, isinulat ni Noel Naval. Ang drama na ito ay nagkukwento ng buhay ni Maricar, ang mundo ng kanyang anak na Mateo na inaguyod niya ng mag-isa. Nang lumipat si Mateo sa Singapore upang sundan ang kanyang karera at girlfriend, bumuo siya ng plano para hanapin ang mabuting lalaki na mag-aalaga sa kanyang ina habang siya'y wala. Kasama sina Alden Richards at Sharon Cuneta. Firefly, produksyon ng Gina Network, isinulat ni Sig Dulay. Ang pelikulang pantasya na ito ay nagkukwento ng kwento ni Tonton, isang 10 taong gulang na bata at ang kanyang inang si Eli, na namumuhay ng simple ngunit masayang buhay. Nang malaman ni Eli na siya ay may malubhang sakit, itinatagisan niya ang oras upang maiwan ang maraming kwento para sa kanyang anak. Isa sa mga kwento ang sumulat sa imahinasyon ni Tonton, ang kwento ng alitaptap na pumapatay sa halimaw ng isla sa kanyang liwanag. Kasama sina Alessandra De Rossi at Yuen Micael. Gomburza, produksyon ng Jesuit Communications Foundation at Signal T, isinulat ni Pep Jokno. Ang makasaysayang pelikula na ito ay nagkukwento ng 3 martir na pari, Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora na noong 1872 ay pinarusahan ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya matapos silang balsahan ng sedisyon at trahedya ng hindi totoo. Isang makapigil hiningang drama na puno ng intriga, labanang sa arena, at pagmamahal sa bayan. Ito'y isang epikong pagpupugay sa mga tao sa likod ng pagsilang ng kamalayang Pilipino. Kasama sina Cedric Juan, Dante Rivero, at Enchong D. Kampon, produksyon ng Quantum Films, isinulat ni King Palisok. Ang pelikulang ito sa horror ay sumusunod sa isang mag-asawang walang anak na si Clark at Eileen na nagsilbing ama at ina sa isang batang babae na kumatok sa kanilang pintuan na nagpapakilalang anak ni Clark. Sa kabila ng di inaasahang sitwasyon, tinanggap ng asawa ang bata at pansamantalang inampon habang inaayos ang kanilang mga hakbang sa hinaharap. Habang iniimbestigahan ni Clark ang kasaysayan ng bata, nagsisimula namang magkaroon ng kakaibang ugnayan si Eileen dito. Kasama sina Beauty Gonzalez at Derek Ramsay. Malari, produksyon ng Mentor Productions, isinulat ni Derek Cabrido. Ang pelikulang ito sa horror ay sumusunod kay Jonathan Malari, isang lalaking naghahanap ng panggagamot ng kanyang pampamilyang likas na yaman para sa kanyang teen girlfriend. Sa proseso, natuklasan niya ang kasaysayan ng kanyang angkan na pari noong 1800 na si Severino na nagdudulot hindi ng lunas kundi ng sumpa. Sumusunod ang malupit na pang-istorbo, di makokontrol na paglalakbay ng kaluluwa, at misteryosong pagbabalik ng serial killings sa kasalukuyan. Kasama sina Ellis Joson, Gigi Santos, at Piolo Pascual. Penduko, produksyon ng Sari-Sari Network, Viva Films, isinulat ni Jason Paul Laksamana. Ang pelikulang ito ng pakikipagsapalaran ay batay sa karakter sa comics na Pilipino, si Pedro Penduko. Ang anak ng isang mapagbigay na manggagamot sa bukid,
tumakas siya sa lungsod upang mamuhay ng independyente at tuparin ang mas magagandang bagay sa buhay. Doon, siya ay kinuha ng isang underground na kumpanya na tinatawag na Hating Gabi, kung saan ang mga taong may supernatural na mga regalo tulad ni Pedro ay formal na itinuturo at ipinadadala upang gumaling ng mga biktima ng pangkukulam sa kapalit ng pera. Kasama sina Albert Martinez, John Arcilla, at Matteo Giudicelli. Rewind, produksyon ng ABS-CBN Film Productions, Star Cinema, isinulat ni Cruz Alviar. Ang drama sa romansa na ito ay tungkol kay John na nagdadala ng panghihinayang sa kanyang mga pagpili sa buhay. Hindi siya nakakuha ng promosyon sa trabaho, layo sa kanyang ama at anak, at may problema sa kanyang kasal sa kanyang asawa na biglang namatay sa aksidente sa Cots. Nang makilala niya ang isang lalaki na nag-aalok sa kanya ng pagkakataon na bumalik at itama ang lahat ng kanyang mga pagkakamali sa halaga ng kanyang buhay, tinanggap ni John. Kasama sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. When I Am Wow You in Tokyo, produksyon ng JJ Productions, isinulat ni Conrado Peru at Romel Penesa. Ang romansang ito ay tungkol sa walang kondisyon na pag-ibig, sakripisyo, at pagtanda. Sumusunod ito sa matandang pares ng Pilipino si Joey, isang OFW permanent resident ng Japan na sugatan at traumatisado sa panghihingi buwis ng kanyang dating asawa, at si Azon, isa ring OFW permanent resident sa Japan na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magbigay ng pagmamahal muli, kasama sina Christopher De Leon at Vilma Santos.